What's up, gulaman? Alright, weekly update natin. At mag-update tayo ng ating PvP build. Yan, simulan natin sa ating Divine Power. Meron na tayong 573 power. Yan. Tapos ang ating stats, yan na ginagamit natin sa PvP. Yan. Binawasan ko yung aking strength, no, kasi sa tingin ko sapat na yung aking damage para pumatay. At nagdagdag ako ng konting vitality. Yan, minax natin ang vitality na 99. Yan, para medyo mataas ang ating HP, kasi kung mapapansin nyo 291 lang yung HP ko. Mababa pa yan, no, kumpara sa mga ibang players, kasi yung mga ibang job class ay nasa 300k na yung kanilang HP. Yan. Tapos yung ating P damage at P attack pala, simula sa P attack 11k at P damage 123, P damage reduction 191 at magic damage reduction 176. At pinapataas natin yan minsan pagka may malakas na warlock. Yan. Tapos yung PvP damage reduction ko ay 5.1 lamang. At PvP damage bonus na for 120. Yan. Tapos yung yan, dahil kasi yung mga ibang reduction nagdagdag ako, no, tulad ng mga reduction natin para sa Doram. Damage to small size enemy, yan 27%. Yung damage reduction ko to medium ay 17% lang, no? Tapos damage reduction versus brute, yan 38%. At yung damage reduction sa neutral, sana yun, sa neutral ay yan 49.40%. Yan. Tapos ang gamit nating equipment, no, yan pa rin yung ginagamit natin na mga equipment. Yan, nakapag plus 15 na ako ng Ruby Gem. Tapos yan, Poetry of Snow pa rin, Tomb of Snow, but walang card yan, kaya pala mababa yung reduction. King of Presentment pa rin yung ginagamit ko sa PvP. At Naga Scale pa rin. Sa accessories, ang pinakamaganda pa rin ay yung New Hope. Yan, New Hope na set ang gamit ko pang PvP. Kung gusto nyo, pwede rin naman gamitin yung Runestone. Yan. Kasi yung Runestone merong HP at Vitality. Kung gusto nyo i-priority yung tankiness ng War God at yung Reflect, no? Pero para sa akin hindi ko siya priority, no, yung mag-reflect. Pero okay siyang i-build, no, na War God na Reflect build kung may nakikipag one-on-one sa inyo. Yan. Tapos yan, sa aking Virus Core, Mana Link Reversal, Big Bully at Final Piety na may Momentum Management. Pero may ilalagay ako dito na meron kasing binigay na na bagong, eto, may dalawa kasi ako na ito, yung Core Reinforcement Device na pang 17 weight, no? Kasi may kalokohan tayong naisip. Hindi naman siya kalokohan, no? Pero kasi naisip ko lang tong Final Piety kasi meron siyang Endure, no, for 10 seconds. Tapos naisip ko parang combo siya ng Rage Endure, no? Kasi may Endure to na may control immunity, lalong na kasi nauuso yung CC, no, yung mga control, yung mga effects, tsaka yung stun, di ba? Sobrang daming stun, lalo na yung Doram, dami nilang stun. So naisip ko tong combine yung Final Piety at yung Rage Endure. So mamaya Dimension Drill i-equip natin yan. At masusubukan i-upload natin tomorrow or later ang Dimension Drill na ganitong equipments. Yan. Tapos sa cards, ang gamit ko sa cards, yan, no, naka-Devi Ace ako sa aking weapon para sa Demi-Human at Brute, para hindi na ako palit-palit ng cards. Yan. Kung gusto nyo, pwede rin naman yung ito, kung wala kayong Devi Ace, pwede naman yung Pendart. Halos same lang naman yan ng DPS. At yung crit cards ko, yan, Goblin ang ginagamit ko. Tapos ayan, sa shield ko, Orc Warrior, yan, damage reduction sa Brute. Pagka may makating Warlock, nagpapalit tayo ng Golden Tip Bag.
Tapos sa armor, meron akong Majorus pang stun sa mga summon or sa mga dorams, no? Pagka meron namang mech, nagpapalit ako ng Cornotus. O kaya pagka may makating Warlock, Dokebi naman. Tapos ayan, sa aking cloak, ang gamit ko ay yung Raedric, at yung Baphomet Junior ko ay na 3 star ko na. Yan, tapos sa boots ay tip bag pa rin, 2. At kung guild league naman, ang magandang gamitin ay yung alarm. Yan. Tapos sa bongon, importante ang bongon sa War God, no? Kasi yung bash solid nun. Yan, tapos Aether card, Cobalt, Horong at Furious pa rin, no? Kailangan natin ng Horong, importante yan dahil nag-i-invi ang mga Doram. Yan. Tapos sa headgear, bahala ka na, no? Pwedeng Deverucci, pwede mong gayahin yung sa akin. Or kung may fear, di ba, yung mga resistance dyan. Yan. Ako kasi naiinis ako sa mga blind, kaya ako naka-Deverucci. Yan. Tapos Live All My para sa fire resistance at vitality HP na rin. Yan. Tapos Goblin Puppet dito, or kung meron kayong Moonlight, mas okay yun sa tingin ko dahil sa Doram. Angeling at yung Golden Tip Bag pa rin dyan. At dito, Stun Resistance. Yan, 2. Tapos sa ating skill build ng pang PvP, yan, punta tayo sa PvP skill build. Yan, no? Yung warrior stance ko dito ay level 2 lang, no? Kasi mataas yung yung critical hit rate ko, at kukunti naman yung mga naka-crit resistance. Yan. Pwede nyo tong gamitin din pang PvP at pang PvE. Yan. Pero para sa akin, hiniwalay ko, no? Kasi sa PvE, hindi ako gumagamit ng Shield Reflect at Defending Aura. Ang ginagamit ko sa PvE ay yung Devotion. Yan. Tapos sa second job, yan lang, no? Level 9 yung auto guard. Tapos yan. Tapos sa first job, importante na may level 9 or level 10 kayo na endure. Yan. Para dun sa ating auto endure. Yan. At sa Nexus pala, importante, no? Yan, bago natin makalimutan, importante sa DPS natin yung disruption. Yan, kasi may stun yan. So dapat meron kayong level, at least level 2 na disruption sa inyong Nexus pang stun, no? Para continuous yung follow natin. Tapos ito yung action, napakaganda rin ito sa War God, no? Kasi yung Divine Majesty, War Zeal ay burst skill yun, no? So ayan, sakto yung duration nito, no? 10 seconds yung duration, sakto sa duration ng War Zeal at saka yung Divine Majesty. Tapos yung celerity sa movement speed, kasi marami tayong mga movement skill. Yun lang, no? Tapos sa reduction, yun pa rin, no? Bahala kayo kung anong klaseng reduction, basta maglagay kayo ng reduction, diba? Nung nakaraan sinasabi ko nagbibuild ako ng flea, pero hindi siya masyadong maganda, no? Kasi mataas yung hit rate nung Doram. Maganda lang yung flea sa mga versus Rune Knight. So hindi ko pa alam kung itutuloy kong mag-build ng flea, pero yan, kung mapapansin nyo, nag-adjust ako ulit ng aking stats. Yan. Siyempre, importante dito na meron kang unyielding, ruthless para sa ating DPS. Yung Battle Frenzy, importante. Itong Indomitable Will ay hindi naman to malaking tulong, no? Actually, pwede yan kahit wala. Basura nga to na maituturin. Yan. Tapos yung Divine Shield Bliss. Yan, ito importante to kasi meron tong P damage bonus at 15% damage reduction sa magic at physical. Yan. Ayun yung tumutulong para lalo tayong kumunat. At syempre nagbibigay pa yan ng shield. Yan, or yung yellow HP. Sa Sigils pala, kaya mababa yung PvP damage reduction ko ay dahil naglagay ako ng Deadlock Aurora, no? Kasi kakombo ng Deadlock Aurora yung Final Piety na virus core, no? Kapag bumaba yung ating HP sa 35%, syempre ayaw natin na mamatay
tayo kaagad, no? Kaya kailangan natin mag-deadlock para ma-proc ito. Kasi itong final fighty ay buffs ito, no? So kung mapoproc mo yung final fighty at lalagpas, halimbawa mag-heal ka, napuno yung buhay mo ng 100%, 10 seconds yung duration niya, gagana pa rin yung final fighty. Alright, yun lang, no, for our video. At sana may natutunan kayo sa build ng War God. Kita-kits ulit next video. Bye bye.